Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay November 26, 2025, Miyerkules ng ika-34 na linggo o huling linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 5, verses 1 to 6, verses 13 to 14, verses 16 to 17, and verses 23 to 28. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala. Niya, nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa, at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandilero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. Ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, pararamtam kita ng purpura, kukwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakakita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at napapatuloy tayo sa pagbabasa natin mula sa aklat ni Propeta Daniel. At dito nga po, nagpamalas ng kagilagilalas, no? O nagpamalas ng paghahatid ng mensahe ang Panginoon para dito sa haring ito na si Belsasar, ang humalili sa haring si Nabucodonosor. At kasalukuyan, naroroon pa rin bilang alipin, naglilingkod sa hari itong si Daniel. At ipinahula nga sa kanya o ipinabasa kung anong kahulugan ng isinulat doon sa pader, no, ng kanilang palasyo na sinasabing Mene, Mene, Tekel, Parsin. At ito ay isang babala para sa kanya dahil nga sa paglapastangan niya sa mga kagamitan doon sa templo ng Jerusalem. Maganda po na mapaalalahanan din tayo, no, na may mga bagay po, no, sa simbahan na tinatawag natin mga sagradong bagay at hindi natin ito dapat lapastanganin o paglaruan o kung ano man. No? Kasi dito
sabi nga yung mga kagamitan sa templo na ginagamit sa templo ay nilapastangan sa pamamagitan ng paggamit nito at ginawang inuman, at doon ay hindi na ito ikinatuwa ng Panginoon, labis na ang kanilang kalabisan. Una, pinahintulutan ng Panginoon na masakop nila ang mga Israelita o ang bayan ito noong panahon ni Nabucodonosor, pero sa panahon ngayon ni Belshazzar ay tinatapos na, at tatapusin na ang kanilang paghahari. Kaya ito yung isang problema ng hari ngayon. Pero muli, paalala po sa ating lahat, mga Katoliko, na intindihin natin ng mabuti, at unawain na may mga bagay po sa loob ng simbahan na kapag ito ay binasbasan na ay nagiging sagrado. Kumbaga, sabi nga, maaari tayong mahiwalay sa simbahan, ma-excommunicate kung hindi natin po ito bibigyan ng nararapat na paggalang o pagrespeto. So muli, pag sagradong bagay, kailangan natin itong pahalagahan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.